kung didibdibin mo talaga yung ibang mga, kasi ako personally talaga hiniwalay ko yung profession ko. Siyempre, di ba? Alam mo naman, manager ako sa kumpanya. Hiniwalay ko talaga yon. Hindi kasi pag mag-English ako diyan kasi mahina naman ako sa English. Hindi man ako magaling speaker ng English eh. Yun ang naging constraint ko sa pag-abroad. Noong dati nagtrabaho ako sa dito sa Caribbean as structural engineer ako doon. 3 years ako doon eh. Mga puti doon yung mga dito, yung mga kliyente ko ba. Tapos alam mo naman, galing akong Waray. Tigas yung dila namin eh. Ano ka pala, sir? Waray? Waray ako. Kaya mas nahihiya ako na mag-English ako doon sa magbablog ko. Tapos engineer ka, tapos minsan baka mali yung grammar ko. Lalo ko, matigas yung alam mo naman baka di ko lalo makuha yung respeto nila. Kaya hindi na ako magpipretend na mag-trying hard ba. Magtagalog na lang ako, mas okay pa, may di-deliver ko. Ang galing mo ka mag-explain, sir. Mag-deliver. Kaya yun. Tsaka tama yun eh. Sa Pilipinas kasi, ewan ko ba, ba't sa mga Pinoy, although dahil sa ganung nating mentality, gumagaling tayo mag-English. Pag dinilabas mo yung Pinoy sa Pilipinas, mga matitino naman mag-English eh. Masyado tayong perfectionist sa English. Lalo pag yung mga nakapag-aral, grabe yung nila, yung paggaslang nila. Tapos masyadong perfectionist sa English. Dito, pag gawin mo perfect English mo, sasabihin lang sa'yo ng mga Arabo, ha? Kaya parang pag dito lang talaga tayo. Pero alam mo, dun sa kumpanya na pinagtatrabahuan ko, mas kilala ka pa eh. Sabi sa akin eh, kilala mo si Daily Dose Construction. Sabi ko, okay, kapitbahay ko lang. Ngayon lang. Sabi niya, mas kilala ka pa nun eh. Mas kilala ka pa kasi sa akin eh, kasi sa Facebook siguro, di ba? May mga followers ka na. Sa YouTube kasi ako mataas eh. Sa Facebook kasi hindi ako masyadong lately pa lang, ngayon pa lang eh. Hindi ako nag-focus sa Facebook eh. Kasi nakita ko facing ang bilis. Mabilis siya, sir, pero gaya sa in-explain mo kanina sa akin na hindi naman natin i-disclose dahil confidential. Mas malaki magbayad ng Facebook. Yan lang. Mas malaki magbayad ng Facebook. Mas malaki ang Facebook magbayad? Ang YouTube. Sorry, mas malaki magbayad ng YouTube. Di mas malaki talaga. Kung pera-pera ang labanan, mas maganda ang YouTube. Kasi ito, bigyan na lang natin ng idea na napag-usapan na nung December 31, New Year, yung may vlogger kasi na, ewan ko kung para lang yung pag-usapan yung vlog niya, or ewan ko, basta isang, motovlog. Para sabi niya, pa lang, yung Coco Lumber pa lang, 600,000 na nagastos niya. So, in-explain ko lang siya na kung 600,000 parang parang imposible yung presyo. Tapos kung 600,000 ang gastos mo sa Coco Lumber, ba't hindi ka na lang scaffolding? Tapos nag-highlight lang ako ng simpleng mga quality. Alam mo naman ba't ako, sir, kukiyos ako eh. Quality. Tapos, I mean, in one day, naka 1.3 million nata ako views. First time yung guys isa yun. Yun, 1.3 million views, long form video, parang nasa $50 lang or $70. Sa YouTube kasi, ewan ko lang kasi parang napansin ko, depende siguro sa content yung quality niya. Kasi parang ang pagbabayad ni YouTube, halimbawa kung maganda yung content mo, maganda yung kanyang rate nung vlog mo. Hindi ko lang alam doon sa mga prank sa YouTube kung gano'n din ang bagbigay. Kasi sa amin kasi, halimbawa, pag nagbablog ako, 1 million views, nasa $2,600 ang bigayan niya. Grabe, laki difference. Ganun yung kuhan. Ako, totoo lang, sabi ko lang. Ganun ang labanan sa kuhan. Pero sa mga tawag dito, sa mga prank, hindi ko lang alam kung magkano bigayan nila. Oo nga. Baka depende kasi sa rate siguro yun eh. Baka pareho, sir, kasi kumikita naman si YouTube ang mga ganyan sa advertisement eh. Siguro. Nagkataon lang na tayo, tutorial, sila entertainment. So yun, balik tayo sa construction, yung sa kuhan. Dapat pala magsimula talaga tayo sa kuhan eh. Yung kung saan pa tayo nagsimula eh, di ba? Pwede, sir. Singit natin. Ikaw ang una dahil mas una ka sa akin dito, sir. Ako naman kasi talaga. Nung nag-abroad ako, unang abroad ko Saudi. Tapos, last 20 years ago. 20. Tapos, syempre nun, di pa uso dati yung mga yung computer, di ba? Yung mga hindi ako marunong mag-search kung anong company. Basta nag-apply lang ako sa agency sa Pilipinas. Na-hire ako as project engineer sa Saudi. Hindi ko alam kung anong kumpanya yun. Ang napuntahan ko pala, establishment. Sa mga bagong engineer, sa Pilipinas, kapag sa ibang bansa, pag sinabing establishment, maliliit lang yun na kumpanya. Ewan ko lang, personal ko lang na experience yun. Especially Saudi, ang mga ginagawang mga project doon, ginawa namin, mga bilas, yung parang private na mga company ba?
Okay. Ganun ang establishment. Ang kwan lang doon sa establishment na yon, ikaw na yung engineer, ikaw na yung foreman. Sa ako nung pumasok ako, small scale construction. Kasi sa opisina, ako lang at saka yung may-ari ng kumpanya. Dalawa lang kami. Sipin mo, ako na yung driver, ako pa yung foreman, ako pa yung tawag dito, procurement, ako pa yung nag-bidding, ako pa nakikipag-usap sa mga client, tapos ako pa yung driver nila, naghatid ako ng mga trabahador. Sir. Pero kung ano sir, kung ang long-term goal mo is contractor or company owner, maganda siya. Actually, yun yung ano ngayon eh. Sorry, na-interrupt kita, pero yung ano kasi, medyo na ako, 10 years na ako sa industry. Yung 8 years ko, 7 years ko, more on technicalities, large-scale construction, site engineer, handling ng maraming tao, QA, QC, nag-ano ako ng tower, Royal Atlantis, naging isa ako sa QA/QC. So, medyo nagka-experience ako technical, pero walang contractual, walang coordination sa ibang trades. Kumbaga, nasa isang scope structural. Nung naging consultant ako, parang may meeting kami. Ano yun? Unang meeting ko to. Ang tanong agad ni client, engineer, yung AC namin, yung water tank, sobrang init. Sabi niya, in English pa, sobrang init, sabi niya ganun. Sagad na ba yung temperature na pwede bang bawasan? Tapos, sabi ko, patay, hindi ko alam yung sasagot ko. So, on that point, inano ko na lang, nag-ano na lang ako. Sige sir, ipabe-verify ko, pero sabi ko, sa trabaho ko pala ngayon as consultant, dapat hindi pwedeng sabihin ko sa client na civil lang ako eh. Kausapin ko muna yung MEP ko kasi nasa meeting kaharap mo mga contractor. Alam ko naman simple-simpleng bagay na parang lahat dito nakakaalam yung pinag-uusapan. Sasabihin ko, teka, tatanong ko sa MEP. Sasabihin ko, hindi pala dapat ganun. Kaya ang ginawa ko, nag-aaral ako ngayon ng MEP, yung at least mga basic. Yung at least enough na kapag may tanong yung mga client or yung kung sino man, is, kumbaga, kaya ko siyang explain. Explain, So, ayun. Ayun yung kagandahan. Kapag yung sinasabi mo parang establishment, kumbaga, hindi, all around ka, jack of all trades. Pero kung ang end game mo is yung magtayo ng sariling company, pwede siya. Pero hindi i-divert natin sa'yo. Pero kagaya ni Sir ano bang gusto sa Sir Donald or Engineer Donald? Saan? Sa tawag ko sa'yo. Donald na lang. Young, wild and free engineer. So, ayun. 47 years old na ako, ha? Oo. Grabe. Malapit na ako mag-50. Ilan taon ba kuya ko? Yung kuya ko pinakamatanda, 43. 47 na ako eh. Kuya na lang sir. Kuya Donald. So ayun, going back doon sa topic natin, maganda din siya. Pero kung ang gusto mo yung malalaking contractor, kagaya mo, ang gusto mo is manager ng isang malaking kumpanya, tsaka respetadong kumpanya, ano bang diskarte? Hindi sa simula siguro, sabi ko nga, para maging effective engineer ka talaga, kailangan wag ka mag-limit lang ng isang kuan eh. Isang scope. Scope eh. Kasi ako personally, inikot ko eh. Nagsimula ako sa Pilipinas, nagpasa ako ng board exam. Although nung college pa lang kasi ako, nagtatrabaho na ako. Astig. Kasi yung kapatid ko may construction company. So ang ginagawa ko para bigyan niya ako ng baon, nagbabantay ako ng site. So ang project namin dati, Batangas, kung mapupunta ka ng taga-Batangas ka, di ba? Laguna sir, pero malapit. Sa Batangas. Pag pupunta ka ng taga-Batangas, Mabini, Batangas. Medyo malayo sir. Mayroon doon Welcome Mabini na arko. Yun yung project ko noon eh. Tapos yung time na yun, nung binuhat yung arko na yun, yung pinaka beam nung Welcome Mabini na yun, yung pinakadugtungan niya, mano-mano namin yung binuhusan yun. Kasi talagang nung time na yun, naranasan ko lahat eh. Naranasan ko yung trabaho ng labor eh. Hanggang theory lang si engineer. Ayan ang idol. Alam mo yung kalyo ko rito, dahil sa paghalo kasi, matapang yun eh. Pag naghahalo ka, tapos yung timba, sugat-sugat yung dito ko niyan. Grabe. Oo. Kasi nung time na yun, nag-college pa lang ako, para mambaon ko nga sa kapatid ko, nagtatrabaho ako sa kanya, pero walang sahod. Hanggang sa nakagraduate ako, hanggang sa nagtrabaho na ako, nakapasa na ako, nung nakapasa na ako, inisip ko, kailangan ko rin magsolo.
Kailangan ko rin hanapin yung sarili ko. Hindi ako pwedeng didepende lang sa kapatid ko. Kasi, kaya nag-abroad ako. Nag-abroad ako, project engineer muna ako. Nagsimula ako ng Saudi. Saudi. Bago tayo na lehis. Tapos, sabi ko, kasi gusto ko planning eh. Tapos, gusto ko mag-tayo. Kung construction company ka talaga, kailangan ikutin mo yan eh. Mula sa planning, mula sa estimation, mula sa management, QC, quality, lahat yan, pati safety. Kailangan ikutin mo yan eh. Kasi, mahirap mag-explain sa mga tao na hindi mo na experience eh. Kaya nung nandun ako sa Saudi, sabi ko, after 2 years na tinapos ko yung kontrata ko, sabi ko, isa naman, mag-QS ako. Nag-apply naman ako dito sa Dubai na ng quantity surveyor sa Arkirodon, yung marine. Tapos, na-ship ako ng project control. Doon na nagsimula. Pagkatapos ng project control, sabi ko, mayroon pa akong kulang. Kailangan kong mapag-aralan yung structural. Nag-apply naman ako structural engineer. Sa Caribbean na 3 years ako doon as structural engineer. Nung nag-structural engineer ako, sabi ko, meron na akong site experience as a project engineer, QS, tapos structural. Kumbaga kabisado kasi pag magpa-planning ka kasi, paano ka maggagawa ng duration ng program kung hindi mo alam yung actual sequence ng construction eh. So, at saka hindi ka lang basta-basta magbubuhos ka ng konkreto. Hindi ka lang basta-basta magbubuhos niya, kailangan pag-aralan mo yung kung saan ka pwede magputol eh. Kasi mayroong pagkakataon minsan yung malaking slab, hindi mo kayang buhusan ng isang araw yan eh. Kailangan mo ng construction joint. Kailangan mo ng construction joint eh. Ngayon, kung mayroong ideas about sa structural, makakapagbigay ka na ng pacing ko. Diba, zone 1, zone 2, ito muna. Ganon. Angat. Oo, ganon siya. So, ultimate changing of formwork. So, yun yung naging advantage sa akin. Kaya nung nag-apply na ako as planning engineer before, nag-apply agad ako senior planning engineer, dito na eh. Na-hire ako. After 6 months, na-promote ako ng planning manager na. Yung sa Purgen na, yung pinuntahan mo. Side comment lang ulit. Actually, nung pinapanood kita sa YouTube, hindi ko alam na taga Dubai ka. Ngayon, parang nasa Mamsar kami noon. Sigurado ako nagmamamsar kami. Kasama ka mga lalaki at bata nga doon. Sabi ko sa asawa ko noon, magjowa pa lang kami ng time. Sabi ko, yun ata yung nasa YouTube. Sabi ko, taga Dubai ba yun? Hindi ko alam eh. Basta nakikita lang kita. Sabi niya, baka naman iba lang. Baka naman mawala sa inyo. Sabi ko, yun eh. Tapos para mga ilang buwan pa, kumbaga nawala na sa isip ko kung taga ba dito ka ba talaga. Tapos yun, na-interview ako sa Shop4G. Pagpasok mo, ewan ko kung tanda mo yun, nakaupo ko dun sa couch. Pagpasok mo, sabi ko, uy, kainin niya, no? Idol. So, yun. Hindi pa na-hire ka doon? Hindi, na-hire ako sa Rinofero na ako. Pero bababa. Meron daw sila eh, di ba? Parang internationally. Ganun lang yung kaya nilang ibigay sa sa experience ko. May previous ako na mas malaki yung offer. So, sabi ko, kaya ako maalis. Pero, ang kagandahan kasi sa'yo, tawag dito, nasa quality ka na ngayon, di ba? Na sir, hindi lang quality, na ako yung consultant. Sa consultant ka na, kumbaga, yung experience na ibibigay mo sa kanila talaga, maayos na eh. Kumbaga, dahil nga, mahirap kasi maging consultant. Ako, sa consultant na ako ngayon eh. Dito, dati sa construction na ako ngayon, sa consultant na ako. Utos na lang ganito, ganyan. So, kumbaga, kailangan mas maghirap kasi magpuna ng trabaho ng iba kung hindi mo na pagdaanan. Hindi mo na pagdaanan. Kaya nung ako din, nung nagtrabaho ko sa Saudi, pati tubero, pinag-aralan ko ako eh. Kasi nga, ako nga lahat, di ba? Ako order ng materyales. Tapos mayroon kami rental. Yung mayroong mga lokal na mga Arabo na, halimbawa, nasira yung gripo. Hindi muna ako magdadala ng tubero. Ako muna pupunta doon. Titignan ko kung ano yung sira. Tapos, i-orderin ko na yung materialis. So, nasanay ako sa gano'n. Saka ngayon, tatawagin yung tubero. Kasi per ora doon eh. Tapos mayroon ng materialis siya. Titira na lang siya. Kaya nakabis ako. Nakabis ako yung plumbing. Kumbaga hindi lang siya construction, sir. Maintenance din. Oo, may maintenance din kami. Yun yung sinatawag mo na establishment? Establishment. Kumbaga dito sa UAE, facilities management. Parang gano'n. Grabe yun. Grabe pinagdaanan ko ron. Basta... May engineer, sorry sir. May engineer na nagsabi sa akin na mas matututo ka sa trabaho ng maintenance. Kasi yung mga problema, kumbaga, mas ma-appreciate mo yung ginagawa mo sa construction kapag nakapagtrabaho ka sa maintenance kasi alam mo yung mga long-term effect
nung mga posibleng maging issue ng ginagawa mo. Oo. So kung alam mo yung mga magiging issue in the future, kahit pa civilian, mechanical, architectural, or electrical, magiging considerate ka sa construction kasi alam mo yung worst case. Oo. So yun, maganda yun. Ayun, maganda talaga sa kuwan. Tawag isa pa, yung tawag dito, nung nagsimula ako nung college ako nung sa kapatid ko, ako yung parang, kasi hindi mga engineer nun, estudyante pa lang ako nun eh. Kaya, nag-aral din ako ng kuwan, yung magmason, magtapo ng palitada. Kasi bata ako nun eh, na-amaze ako dun sa mga mason. Ang gagaling kasi nila eh. Lalo sa plastering, oo. Parang table tennis. Tuwag-tuwag ako doon. Kaya, at saka, syempre, na-experience ko na matulog sa site. Meron kami ginawang project na fence. Pag fence kasi, walang electric, walang tubig yun eh. Oo, manual lahat. Oo, manual lahat. Doon ako natulog sa Novaliches. Ay, wala kami siya, pre. Talagang, alam mo na, doon na sa tabi, tapos na-experience ko yun. Grabe. Oo, experience ko yun. Tapos, ako tagaluto nagluluto ko ng, halimbawa, yung mga trabahador, ulam nila sa tanghali. Ako na magluluto para hindi na sila, kasi wala namang ginagawa eh. So, magandang experience kasi, maganda kasi doon, bilang isang engineer ka, na pag alam mo kung ano nararamdaman ng trabahador. Oo, sir. Oo. Kasi pag alam mo yung nararamdaman ng mga trabahador, marunong ka makisama sa kanila, yung pinaka-importante sa lahat eh. Oo. Usually, ganun din ang ginagawa ko eh. I mean, ewan ko. Kasi ang naging image ko kasi sa Facebook, dahil ang nag-umpisa ako is mga standard. Ito yung standard, ito yung mali, hindi mo dapat ginagawa nito. Akala nila wala akong pakisama sa tao. Pero pag nahawakan ko kayo or na-experience nyo ako bilang engineer nyo, kapag nagpipinpoint ako ng mali, hindi ako fault finder. Bago ka pa magkamali, pupunta na ako doon, i-highlight ko sa'yo. Gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Ito dapat yung makita ko dyan para hindi masayang yung oras mo. Kasi kapag nakita ko to, halimbawa, sa bakal, ayoko nung hindi pantay-pantay. Kumbaga, sa iba, acceptable naman ng hindi pantay-pantay. Pero personally, ayoko makita na ang dali-dali namang pantayin kung hindi mo papantay. So, kumbaga, as an engineer, ginaguide ko yung mga forma na gusto ko. Hindi pwede yung nakaupo lang ako, nakaganyan sa office, nagpe-Facebook, tatawagan ako ng inspector. Tatawagin ako ng engineer for inspection. Sir, ready na yung bakal, tsaka ako magtututuro. Ayoko nun. So, ayoko ng fault finding, ayoko nung parang makapili na mali yan. So, during the process, nandun ako sa site. So, kumbaga, ginaguide ko sila na ayoko dumating sa punto na ang dami na nilang nagawa, tapos sasabihin ko, mali. So, umpisa pa lang, in-establish ko na yung gusto ko, yung level of acceptance ko. Para hindi masayang ang oras, tapos natututo rin yung mga worker. So, tsaka iba-iba yung mood ng mga trabahador eh. Hindi naman, ngayong araw na to, masipag sila. Pagkabukas, hindi. Kailangan marunong ka rin magtimpla eh. Kahit yung mga mason, halimbawa, kaya nilang magtapos ng isang araw ng 8 to 10 square meters doon sa pagpa-plastering. Pagkabukas, hindi. Depende yan sa sitwasyon din eh. Tapos, yun, yung mga natutunan ko talaga sa site. Simula ako, mahigpit ako noon. Ganun talaga pagbata, sir eh. Although, ewan ko, hindi ako. Tumagal ako ng mahigpit kasi QQC eh. Pero, minsan na, inuurasan ko. Alam ba, may mga welder ako dati sa site. Inuurasan ko talaga kung ilang oras siya nakaupo. Tapos inusumbong ko sa kapatid ko. Hermes, sabi ko, Hermes, yung ito si Juan. Isang oras, kung i-add ko sa buong araw, isang oras siya na umupo. Ako, ginaano ko na nung site engineer ako, sir, yung tapusin yan nga, magpapamerienda ako. Nung una, effective. Kumbaga, siyempre, laking tulong yun eh. Na-feel nung mga worker, na-appreciate mo sila. Kasi yung mga maliliit na bagay ba na, magpapatinapay ako, magpapakuka ako, papasoft drinks ako, tapusin niya ng ganito. Okay siya nung una, kaya lang ang naging problema nung huli. Tinatamad na sila pag walang merienda. Medyo din, mahirap din. So, kailangan natin timbangin. Pero, at least, pinapakita natin na meron tayong malasakit, tsaka meron tayong mga reward sa hard work ng mga workers. Totoo yan. Ang pinaka-important, kasi natutunan ko sa kapatid ko, magaling makisama sa mga trabahador niya. Hanggang ngayon, yung mga trabahador niya, nandiyan pa rin, ilang taon na. Yung ibang mga, natutunan ko sa kanya, hindi lang porke trabahador siya, meron silang banding eh. Yung malasakit ba siya tawag malasakit, kahit yung problema ng pamilya niya, ng trabahador, kinukonsider niya eh. Kaya yun ang na-adapt ko, yun ang na-practice ko sa kanya. Yun ang nakuha ko sa kanya nga. Pag nakuha mo yung loob ng trabahador, hindi ka na iwan yan eh. Hindi mo na kailangan bantayan. Alam na nila gagawin nila. Pag sinabi, bigyan mo ng project, tapusin mo ito pagkakuan ha.
tatapusin talaga nila, hindi mo na kailangan tanungin kasi may malasakit na sila. Oo. Yun yung advantage doon. Kumbaga banding. Tapos yun, kailan ka naging planning engineer? Doon ka na naging planning engineer. So tumagal ka doon, di ba? Shopper G. Oo, 10 years ako doon eh. Ang nangyari kasi, nung nag-apply ako as senior planning engineer, tapos after 6 months, na-promote ako as planning manager kaagad doon sa Shopper G. 6 months pa lang yun. Kung tutusin, under provision pa ako noon eh. Tapos yung boss ko, kasi may mga project kami international, imbis na siya ang lumilipad, ako yung bumabiyahe. Minsan, sa isang buwan, 3 beses ako bumabiyahe. Isang araw lang ba, punta ako ng Qatar, punta ako ng Bahrain, Kuwait, isang araw, balikan lang yun. Tinitignan namin yung mga bagong project. Kasi pag mga bagong project, kailangan mo halimbawa, may prospect kaming project, ako gumagawa ng construction methodology niya, tsaka yung technical submission, program, construction methodology. Talaga? Oo, ako gumagawa nun. Usually, QA/QC manager yan, di ba? Sa akin kasi, sa planning ako eh. Okay. Halimbawa, paano mo yung diskarte? Halimbawa, may building. Nagawa ko ng construction methodology itong mula foundation, tapos ilang hati, ilang zone. Okay. Yung in that perspective. Oo, yun yung methodology niya. Yung paano mo sequence. Yung sequence para makakonstruct tayo ng, halimbawa, usually, kasi nilalagyan ko na duration yun. Halimbawa, itong foundation na to, halimbawa, 1 month, basement, mga ganon. Kasi mamaya 24 months pala yung execution ng gusto ng client, 20 months lang. Yung kailangan i-justify mo yung duration mo eh. Kung ilang buwan mo titirahin. Ang advantage lang kasi sa akin, dahil galing ako sa structural engineer, marunong ako mag-Revit, marunong ako sa QS. Kasi sa QS, mag-estimate din ako ng quantities para makuha ko yung duration eh. Using productivity, di ba? Kaya nung nakita ng boss ko na marunong ako sa ganyan, doon na binigay lang sa akin. Ako nang tumitira niyan. May tao lang ako na tutulong sa akin. Tapos pag bumabiyahe ako lang, Bahrain, Kuwait, pag may mga meeting, doon, halos ilang taon yun na halos, nahinto na lang nung pandemic eh. Nung pandemic, hindi na ako bumabiyahe. Pero dati grabe, biyahe ako. Pero isang araw lang, 2 araw, hindi ako nag-stay doon. Pag kagaya nung mayroon kami project dito sa Saudi na vlog ko yun, yung Sabic building. Akala ko nga nag-ano ka na eh. Akala ko nga nag-shift ka na ng Saudi. Grabe yun. Grabe technical submission doon kasi sila eh. Government kasi yun eh. Grabe ang inihingi nila mga documents. Kasi sila, mayroon silang sistema eh.